Ayan po mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong set ng pag-aaral natin tungkol po sa mga gawa ng banal na Espiritu. Alam ko po, excited na kayo at kagaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi natin pagsasawa ang pag-usapan yung mga ginagawa or yung mga interactions ng banal na Espiritu sa atin pong panahon, lalong-lalo na sa atin pong mga mananampalataya. Ano po ba ang mga gawang ito? So ito po ay ikapito sa atin pong pinag-uusapan. Sabi po, He ministers new birth o yung tinatawag natin bagong kapanganakan. Kumbaga siya po yung nagpapaanak sa atin. Siya po yung nagluluwal sa atin. Sabi po ng John chapter 3 verse 6, flesh gives birth to flesh. Ang laman ay nagsisilang ng laman, but the Spirit gives birth to the Spirit or to Spirit. So tayo po ay ipinanganak na muli sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. We were born again because of the Holy Spirit. We are born by the Spirit of God. Ang Espiritu po ay ipapanganak lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po ito kayang gawin ng laman. Kaya nga po, meron tayong kasabihan, born once, you die twice. Physical death, spiritual death. But if you are born twice, you only die once. Ano po yon? Yung physical lang. Pero meron kang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Ito po ay dahil sa banal na Espiritu. Kaya nga po yung born again ay hindi kulto, hindi relihiyon, hindi po isang samahan. Ito po ay isang karanasan na atin pong naranasan dahil po sa banal na Espiritu. Tayo ay naging isang bagong nilalang. Ang tawag po ay regeneration. Okay? It is the work of the Spirit na kung paano dati ikaw ay patay spiritually, pero ipinanganak kang mulit na buhay dahil po sa Espiritu ng Diyos na nanahan at tinanggap po nating lahat nung tayo'y nanalig sa Panginoong Jesucristo. Amen. He ministers new birth. Pag may nagtanong, paano ka na born again? It is by faith in the Lord Jesus and the work of the Holy Spirit sa atin pong buhay. Makita din natin yan sa Titus chapter 3, verse 5 to 6. Pakipuntahan na lang po yung bahaging yon ng kasulatan in support dito po sa ating pinag-aaralan. Next, He brings unity. This is number 8. He brings unity. No? So isa po sa gawain ng Holy Spirit, kahit tayo'y magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng background, ng pamilya, magkakaiba po ng nationality, ng kultura, magkakaiba po tayo ng personality. But you know what? It is the Holy Spirit that brings unity. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Ang hirap po mga kapatid kasi may mga personality differences or conflicts. Ayan, sa atin po. Pero it is the Spirit that keeps us one. Amen. Sabi nga, behold how good and how pleasant it is for brethren or brothers to dwell together in unity. So ano po yung pantay-pantay o nagbibigay sa atin ng common ground? It is the Holy Spirit. Amen. It is the Spirit of God that unites us. Amen. Pero may bahagi tayo. Kaya nga sabi ni Paul, make every effort to keep. Di ba? So merong common ground, hanapin natin yung common ground na yun, which is the work of the Holy Spirit sa atin pong buhay. Lahat tayo tumanggap ng iisang pagkilos ng Panginoon. Parang yung curse ng Babylon. Amen. Di ba? Yung Babel na kumilos ang Holy Spirit, ginulo po sila. Nagkaroon ng mga nations, ng iba't ibang mga tribes at languages. Pero sa Pentecost, yung pong curse ay ni-reverse at nagsalita sila sa iba't ibang wika, pero may iisang espiritu na kumilos at pinagkaisa po yung iba't ibang mga lahi, lipi na sumasamba, tagpupuri, niluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan po ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. So the Holy Spirit brings unity into the body. No? So kaya nga sabi ni Paul, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond
of peace. Ito pa po, siya po ay nagbibigay ng assurance of salvation. This is number 9. He gives us assurance of salvation. Paano mo po manalamang ikaw ay ligtas na? At syempre, lahat ng nananalig sa Panginoon may kaligtasan, may buhay na walang hanggan. Amen? Sabi dito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Romans chapter 8, verse 16. Again, Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Siya po ay nagpapatotoo sa atin na tayo po ay ligtas, tayo ay mga anak ng Diyos. Kumbaga siya yung ating birth certificate, di ba? Para patunayan po kung sino po yung tunay na magulang, hinahanapan ka ng birth certificate. No? So tayo po, yung ating DNA, di ba? Inaalam din po yung DNA. Pag isa kasi yung birth certificate na-falsify. Pero yung pong DNA, hindi po siya nagkakamali. Ang laki po ng probability. No? Scientifically, napaka-reliable po ng DNA test. So, tayo po ang nagpapahayag, ang nagbibigay sa atin ng DNA, ng spiritual DNA, ang Holy Spirit. Pag tiningnan po yung DNA natin, makita tayo po ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya madidiscern mo po, yung taong kausap mo, malalaman mo kaagad kung merong spiritual DNA o wala, kung nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen. So it is the Holy Spirit that gives us assurance. Sa puso natin, tinitiyak niya na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo makakatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko, dahil po sa banal na Espiritu. Amen. So, He is our spiritual DNA. It is the Holy Spirit which proves that we are children of God and that gives us assurance that we are saved. Amen. So, number 10, at dito po tayo magtatapos, He indwells. Ibig sabihin po, from the word in, nasa loob, at saka dwell, nananahan, nakatira. Okay? Tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Dati wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Hindi nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos dahil wala tayong relasyon sa Diyos. Tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen? Pero dahil sa kay Kristo Jesus, na ating Panginoon, kung tayo ay nanalig sa Kanya, sa Kanyang biyaya, nagsimula pong nanahan ng banal na Espiritu sa atin the moment we receive Jesus as Lord na ating pong buhay. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Interestingly, yung ginamit po dito ay hindi lang po yung temple na kabuuan, kundi yung Holy of Holies. You are God's Holy of Holies. Amen. Yung pong ating katawan ay templo ng Diyos sapagkat nananahan ang banal na. What made the Holy of Holies the Holy of Holies? It is the Shekinah, the glory of God, yung kabod, yung presence of the Lord, yung Holy Spirit. At the same way, kung paano nanahan yung Shekinah glory ng Panginoon sa Old Testament, doon po sa Holy of Holies, yung pong Shekinah na yon, yung Holy Spirit, ay nananahan sa atin ngayon. Kaya dapat hindi na po natin ginagamit yung ating katawan sa kasalanan. Hindi na natin dinudumihan yung ating katawan sa pamamagitan po ng bisyo. Amen. Hindi natin sinisira ang katawang ito at ginagawa natin kung ano yung hilig ng laman. Sa halip, ito po ay ginagamit na natin sa karangalan ng Diyos sapagkat tayo po ay templo ng Diyos. Amen. Noong unang panahon, ang templo ng Diyos nasa Jerusalem lang, isang building. Pero ngayon po, ang templo ng Diyos, kung nasaan ang mga anak ng Diyos, sila ang templo ng Diyos. We are the temple of God. We are the temple of the Spirit. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Tinanggap natin ang banal na Espiritu. Nakatira po ang banal na Espiritu sa atin. Kaya wala nang hold ang kaaway sa atin because we are God's own. We are God's property because the Holy Spirit is living inside of us. So, ulitin po natin mga kapatid, yung ating pinag-aralan ngayon pong araw na ito. He ministers new birth, bagong kapanganakan. He gives us unity. He brings unity in the Spirit, and yung pong assurance of salvation, at siya po ay nananahan sa ating
lahat. Yun po yung ilan sa mga ginagawa ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po. Keep on tuning sa ating pong programa dito po sa The Sanctuary Assembly of God. God bless you. Amen.